So, dito mga kapatid, sabi ko nga, hindi na po bago po sa inyo itong versikulo na po ito. Madaming beses, kahit ako po madaming beses ko na po itong na-encounter mga kapatid. Pero, ang tanong dyan mga kapatid, atin po bang naia-apply? Alam nyo mga kapatid, ito pong verse na to, pinakamaganda siyang magamit or talagang magagamit natin siya sa oras o panahon na may pagsubok po tayo. Bakit? Kamo mga kapatid. Kasi kapag minsan may mga problema tayo sa buhay, nabubulag tayo, di ba? Minsan, mas naiisip nating resolbahin muna yung problema natin sa ating sariling paraan bago tayo lumapit sa Panginoon. So, ibig sabihin, minsan, ginagamitan natin ng mata kaysa pananampalataya. Hindi mawawala sa atin yung, kahit sabihin natin na sinabi na ng Biblia paulit-ulit, huwag tayo mag-alala. Di, pag nandiyan na yung problema, parang mahirap gawin yon. Madaling sabihin yung isang bagay kapag wala pa. Di ba? Madaling sabihin na maglakad tayo sa pananampalataya at hindi sa paningin. Pero kapag nandiyan na, kasi ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, huwag tayong masilaw sa mga bagay dito sa libutan at pangunahan natin. Hindi na para balikan mo yung nakaraan, pero gamitin mo yung nakaraan para sa mga future na mangyayari sa buhay mo. Kasi mahalaga yun eh. May mga significance yun, mga kapatid. So, ibig sabihin ko lang, mga kapatid, gamitin po natin yung mga experience natin before. Huwag natin kalilimutan. Dito, nalimutan nila eh, in an instant eh. Nakalimutan ng mga disipulo ng Panginoon. So, ang nangyari, ayan na, nabuhay na yung pagsubok sa buhay nila. May halintulad na sa pagsubok natin sa buhay ng gulo na sa Satanas. Ngayon, dahil nga sa pressure, dahil nga sa temptation na nangyari sa buhay nila, nalimutan nila lahat ng tinuro from the beginning. Yung ginawa ng Panginoon. So, ayan. Lagi nating tandaan, kapag tayo po'y naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, lagi nandyan yung Diyos para sa atin. Huwag po nating kalimutan yan. Every time magkaroon tayo ng problema, ay naalala ko na preach na ni Brother Yuri yun, sinabi ng Panginoon, na tayo po'y lumakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Sapagkat, mga kapatid, ang Diyos ay palaging nasa atin. Letter B? Ayan. Ano ba letter B yan? Kalang. Na po natin. Ayan. Ayan. God will test our faith. Ayan. So, wala po dyan, pero ayan. Ayan. So, be ready. Ayan, nakalagay dyan. So, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, yung time na yan, di ba natutulog siya? At anong ginawa ng mga disipulo niya? Ginising siya. Kahit natutulog siya, ginising siya, inistorbo siya. Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay kami. Diba? Pero yung Panginoon, nakita mo talaga yung PC ng pasensya niya eh. Baka kung ikaw yung tao na yun, baka kung ano nang sabihin mo sa mga disipulo eh. Diba, mga kapatid? Kasi, kung ikaw, parang ganito yan mga kapatid eh. Meron kang, ako na lang, i-example ko na lang. Meron kang ilang beses na experience. Sabihin natin, taxi driver ka na, nakapag-drive ka na ng kung ano-anong mga ano-anong mga kotse, sabihin natin, 10-wheeler pa. Madami ka na napatunayan sa experience mo sa pagdadrive. Ngayon, nagsakay ka ng isang kapatiran. Pagsakay mo ng isang kapatiran, yung parang feel niya na mabubunggo na siya. Uy, ayusin mo! Diba? Parang, ikaw bilang, may inis ka kasi 10 years yung experience mo, 20 years, 30 years pa sa pagdadrive. Hindi lang ayun yung experience mo sa pagdadrive. Sabihin natin, ang daladalang pa, taxi lang. Pero ang pananampalataya pala, ay nagsimula yan, syempre, sa atin pong mga mananampalataya. Dito po sa Biblia mismo, specific. Ang ating Panginoon ang nagsabi niyan. Di ba? Yung pananampalataya. So, ang pananampalataya pala, mga kapatid, meron tayong pinaniniwalaan na supreme being. And sa definition din, sa ibang definition, mga kapatid, naniniwala tayo, mga kapatid, na ang isang bagay or isang pangyayari sa ating buhay, kahit hindi pa natin nakikita, pinaniniwalaan natin na mangyayari. That's faith. Yun yung tinatawag na pananampalataya. Yung sight na ibibigay po yan, kasi ano yan eh, yung 5 senses natin, di ba? Alam ba natin yon? Di ba? Sense of touch, smell, ayan, sight, ayan, hearing, ayan, taste, ayan, 5. So, ito po, nasa isang sense po natin yan, yung sight, di ba? Pag tumingin tayo, gaano ka dakila yung ating mata na ibinigay sa atin ng Panginoon. Imaginein mo, mga kapatid, pag tinignan mo yung isang bagay, di ba?
Kahit napakalayo yan, makikita mo kahit hindi pa napupuntahan. Ganun po yung sight. So mga kapatid, ano ba yung relasyon ng paningin natin sa kapatid? Di ba may example po ang Biblia dyan? Si Tomas. Si Tomas, hindi kasi pananampalataya ang kanyang ginamit. Ang ginamit niya yung kanyang paningin. Hanggat hindi niya nakikita, uso kasi sa libutan yung kasabihan na to see is to believe. Pero hindi sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kung ganyan yung paniniwala mo, baguhin mo na. Merong mga ganyang bagay sa ibang rason, pero hindi lahat ng bagay, ayan may apply natin. Bakit, mga kapatid? Sa impyerno, kung sasabihin mo to see is to believe, hindi ka maniniwala hanggat di ka napupunta doon. Ang sabi ng Biblia, kapag ka napunta yung tao doon, wala nang second chance. Sabi niya, hindi ako maniniwala na nabuhay yung Panginoon hanggat hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa utas ng kanyang palad. O dito, mga kapatid, di ba? Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Nagpakita siya kay Tomas. O Tomas, halika, lumapit ka. Ipasok mo yung daliri mo sa utas ng aking palad. O ano nangyari? Nung nakita niya, diba, nagulat pa nga siya, o Diyos ko, Panginoon ko. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon doon sa taas, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita. Yun yung faith eh. Si Tomas, iba yung kanya. Naniwala siya kasi nakita niya. Hindi po lahat ng bagay kailangan natin paniwalaan pag nakita. Ibig ko lang po sabihin, mga kapatid, paganahin po natin yung spiritual na mata natin at hindi yung karnal na mata natin. Amen? Sabi ng Panginoon, kapag ka pinaniwalaan mo yan, nilakaran mo, mga kapatid, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Diba? Parang ano lang yan, may halimbawa natin yan na meron kang escort na pinakamataas sa lahat. Diba? Si Brother Robert, nag-escort siya sa mga matataas na tao. Diba? Kung mararamdaman niyo yung feeling nung mataas na tao na yun, feel niya secured siya. Kasi if ever man magkaroon ng enkwentro, may puprotekta sa kanila. Nawa ganun din po yung pakiramdam natin. Hindi yung lagi tayo nag-aalala. Kasi nga, pinangako naman ng Panginoon, kapag sinunod natin yung utos niya, ibibigay niya lahat ng kailangan na. Kapag pala mga kapatid na tayo po ay nadadaan sa maraming pagsubok, nakakagamit pala tayo ng faith. Kahit nung hindi pa tayo mananampalataya, naniniwala kayo, mga kapatid? Amen? Bakit, mga kapatid? Itong may ketong na to, alam naman natin yan, di ba? Ilang beses na natin napag-aralan ng ketong. Nung mga panahon na yun, wala yang cure. Pwede mo siyang ihalin tulad sa cancer, pero nakakahawa. So ikaw, di ba, bilang gusto mong humaba yung buhay mo, ayaw mong dumikit doon para hindi ka mahawa. Ngayon, gumamit to ng faith kahit wala pa siyang Panginoon. Kasi iba-iba naman yung uri ng faith eh. Mamaya madaanan po natin yan. May saving faith, may practical faith. So, dito mga kapatid, ang ginawa niya, para siya makasurvive, mga kapatid, nabalitaan niya eh. Hindi niya pa naman susubukan personally yung Panginoon niyan kung ano yung gagawin sa kanya. Pero nababalitaan niya na ito magaling tong manggagamot, magaling tong surgeon or kahit ano man. Di ba parang ganyan tayo? Halimbawa may sakit tayo, syempre doon tayo lalapit sa magaling na doktor. So ito siya, ginamit niya yung pananampalataya niya. Ganyan din tayo, mga kapatid. Nung una, mantakin natin, mga kapatid, halos lumuhod tayo sa Diyos kapag may problema tayo. Totoo, mga kaya yung kanyang ginamit. Naniniwala siya na kahit hindi niya pa na-testing na magpagaling yung Panginoon, naniniwala siya na kaya siya pagalingin. Based nga din sa mga nangyari o based din sa mga na-experience nung iba. So, ganito tayo, mga kapatid, nung mga panahon na tayo po ay makasalanan pa. Kahit naman hanggang ngayon makasalanan tayo. Pero pinatawad tayo ng Panginoon at ginamitan natin ng pananampalataya. Noon ba, nung panahon na nangangailangan ka, nanumbat ba siya agad? Kilala ba kita? Sabi niya sa sinabi niya ba yun dyan? Wala naman kayo mabasa, di ba? Kilala ba kita? Kaano-ano kita? Bakit kita pagagalingin? Di ba yung ibang doktor? Ganyan, di ba? Pag pupunta kayo sa hanapan kayo agad ng pera. May pera ka ba pang down? May pera ka ba na ganito? Bakit kita pagagalingin? Wala ka naman palang pera. Iba nga, tsaperahin ka lang, di ba? Pero yung Panginoon, makita nyo kung mabasa nyo, mga kapatid, sa Biblia nyo. Walang ano-ano ang ginawa niya. Nung nanghingi ng tulong yung isang kitongin, ano pong ginawa niya, mga kapatid? Inunat niya agad yung kamay niya. Hindi na siya nagtanong, anong lahi mo? Israelita ka ba talaga o may halo ka? Kasi sa kanila, madumi yung Samaritano Napakadaming reason para magtanong yung Panginoon at questionin niya yung isang tao bago niya pagalingin. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, mga kapatid, iniunat niya muna yung kamay niya. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid. Diba? Bago natin ako din kasi personally, mga kapatid, masakit din sa puso pag tutulungan ka ng isang tao. Madami mo nang sasabihin. Diba? Kasi example naman yung Panginoon
iniunat niya agad yung kamay niya, hindi niya sinumbatan yung tao. Iniunat niya yung kamay niya, tinulungan niya muna, and then after, saka siya nagbilin. Diba? Ganun po yung Panginoon. So, ibig sabihin, sa ating Panginoon, yung faith natin hindi sayang. Minsan sa tao, naniniwala ka sa isang tao sa isang pangako niya. And then, in the end, hindi mangyayari. So, di ba tayo nadi-disappoint? Amen? Pero sa Diyos, mga kapatid, isang sabi mo lang sa Kanya, pagagalingin ka. Ayan, ask the Lord to clean me. Ayan, sinabi niya na linisin siya ng Panginoon. Ngayon, ayan, ganyan tayo mga kapatid. Kahit naman hanggang ngayon, madaming pangangailangan tayo na inaas sa ating Panginoon. And kailangan natin gamitan ng faith kaysa yung ating nakikita. Diba? Kasi kung sa nakikita lang mga kapatid, sabi nga ng Biblia, sige maipasok ko lang, yung itsura kasi ng Panginoon nun, sabi ng Isaiah, hindi siya ganun kaaya-aya. Hindi naman siya ganun hindi niya ginawa yung kanyang itsura na talagang pansinin ng mga tao. Kundi normal na tao lang. 'Di ba? So kung titingnan niya, sabihin natin ito hindi ko lang naman kung dilagyan natin ng illustration or i-imaginein natin, makikita mo yung nakikita nung kitongin yung Panginoon, simpleng tao lang. So kung iisipin niya rin, kaya ba akong pagalingin ito? Kaya ba akong kumbaga kung sa sarili niya lang tatanong-tanongin niya, kaya ba akong pagalingin ito? Gayong may ketong ako, wala namang cure to. Pero ginamitan niya agad ang pananampalataya instead of worrying or overthinking. Amen? Ayan. So next, letter B. Hanggang 4 na puntos lang naman to. God clean us from our sin. So ayan na mga kapatid. Nung hiniling natin sa ating Panginoon na tayo'y pagalingin, anong ginawa niya? Pinagaling niya agad tayo. Amen. Yan po yung bunga agad ng pananampalataya natin. Pag tayo'y lumakad sa ating Panginoon, makikita natin dyan, garantiya yung sa Kanya. Pinagaling agad ng Panginoon yung kitongin. Ayan. So, may apply din natin sa ating buhay yan mga kapatid. Kapag tayo po'y nag-ask sa Panginoon at ginamitan natin ang pananampalataya, walang dalawang isip mga kapatid. Tayo naniwala ng pure sa Panginoon. May sagot agad yung Panginoon. Amen? So, number 2. Ayan. The centurion. Ayan. So, ito mga kapatid, ito naman yung pananampalataya na makikita natin na sobrang taas, sobrang laki. Kasi yung Panginoon mismo dito alam nyo naman, Diyos ang Panginoon. So, bihira mapapabilib yung Panginoon. Pero yung Panginoon nabilib sa pananampalataya nito. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid kanina, itong Panginoon ay simple yung kanyang itsura. So, kung titingnan natin siya, normal na tao. Diba mga kapatid? Ngayon, ito pong centurion, noong mga panahon na to, ito ay parang isang commander o mataas na ang katungkulan niya sa mga army. Pero, lumapit siya sa Panginoon at nakiusap na pagalingin yung kanyang kawal. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, tinitest yung kanyang pananampalataya. Tara, puntahan natin. Gamutin natin. Pero ang sabi ng centurion, sobrang taas ang pananampalataya niya Yun yung mga tao mga Kristiyano, mga kapatid talaga, na kahit daanan, may tulad natin yung pananampalataya niya kay Job. Na kahit ilang beses sinubukan yung kanyang pananampalataya, talaga napatunayan niya integrity niya sa Diyos. Nawayin po yung asamin natin. Kasi ito pong leper, ganyan naman tayo kadalasan mga kapatid. Normal na pananampalataya yan ng isang Kristiyano. Na kapag wala tayong malapitan, sa Diyos tayo lumalapit. Pero ito pong centurion, kung imagine natin mga kapatid, ang centurion mataas ang posisyon niya. Pwede siyang mag-hire o humanap ng ibang doktor para magpagaling ng kanyang kawal. Pero naniniwala siya na kayang pagalingin ng Panginoon. In fact mga kapatid, di ba ang sabi niya, saan ka makakita ng ganitong pananampalataya? Na sabi ng Panginoon, physically nandun yung Panginoon. Puntahan niya. Ang sabi ng centurion, hindi mo na kailangan pumunta sa aming bahay, hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang Panginoon at gagaling ang aking kawal. So, ganun kataas yung pananampalataya. So, yung pananampalataya pala mga kapatid, hindi lang nakakapagligtas ng buhay ng tao. Pag sa ating Panginoon, nilagak natin yan, hindi lang siya nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan, kundi kaya din yan magpagaling ng mga may sakit o yung ating mga sakit. Saan man yan? Physical, emotional, o kahit anuman mga kapatid. And ang nakakabilib dito sa centurion, ito pa kung papansinin natin sa isang side, hindi niya pinanalangin sa Panginoon yung kanyang sarili. Di ba? Pansin nyo? Ang tinulungan niya or ang kanyang inas sa Panginoon, hindi yung kanyang sarili. Pwede naman yung sarili niya. Bakit sa tingin nyo ba yung centurion, walang problema yan? May problema din yan kasi nga leader yan So, ang leader, sabihin natin,
Mas madaming problema pa yan sa mga member niya. Pero, mas pinili niyang tulungan ito munang kawal niya. Makita natin yon. Nas inuna niya yung ibang tao bago yung sarili niya. So, madami tayong lesson na mapupulot dyan sa sektor yun. Ang taas ng pananampalataya niya at hindi niya inuna yung sarili niya. Mas inuna niya yung nangangailangan sa kanya. Pananampalataya. Huwag na lang salibutan sa ating Panginoon. Amen? Pag may mga problema tayo, ito, maniwala po kayo mga kapatid, darating yung pagsubok sa ating buhay, problema o kahit anuman mga kapatid. Masusubok yung ating pananampalataya kung tayo ba'y lumalakad sa pamamagitan ng ating spiritual na mata or sa ating naked eye. Pagka may problema na tayo mga kapatid, sigurado magagamit po natin to. Pero nawa matandaan po natin na madaming Bible character mga kapatid na pinatunayan ng Panginoon nung lumakad sila sa magitan ng kanilang spiritual eye. Sila po ay pinagpala ng Diyos. Humbleness, ayan. Makita natin mga kapatid yung humbleness niya. Yung faith pala mga kapatid, ayan. Nagbubunga din niya ng humbleness. Makita natin yung ginawa nung sektor yon. Kahit siya ay may katungkulan. 'Di ba? Ano yung ito hindi natin sa inaano nung panahon na yan mga kapatid, hindi naman talaga kiniklaim ng mga tao na ang Panginoong Hesus ay hari. Kundi normal na tao lang. Ang tingin nga ng iba, binablaspheme niya yung Diyos eh. So ibig sabihin, kung titingnan natin yung antas bilang tao mga kapatid, mas mataas yung senturyon kaysa Panginoon. Sa sa antas ng buhay sa tao, 'di ba? Kasi tayo naman, 'di ba, ganyan? Marahil sabihin natin, halimbawa si Brother BJ, yan, kaming dalawa. So, sabihin natin, mas mataas yung pananampalataya ni Brother BJ sa akin, pero mas mataas yung posisyon ko dito sa lupa. So, ganun po yung dito nangyari sa senturyon. Bagamat mataas yung posisyon ng senturyon sa isang dito sa lupa mga kapatid, pero hindi niya nakalimutan yung respect o yung humbleness mga kapatid. Ganyan po, kasi maniwala naman tayo kasi parable din ng Panginoon yan, na habang lumalago ka dito sa lupa, dapat yumuyuko ka. Katulad ng yung faith pala, ang dami niyang nagiging bunga. Diba? Kung nagsimula yan sa love, faith, diba? Tapos, kung ano-ano na yung mga nagiging branches niya. So, ang gusto ko lang po sabihin dito mga kapatid, sa lahat po ng bagay, gamitan po natin ng faith. Amen? Kahit minsan hindi natin alam yung ating papasukin. Parang, bakit kasi example, pero halimbawa sa yung mga sugarol diba? Minsan nagagamit nila yan Naniniwala silang natatamaan nila kahit mababa yung porsyento Tayo dapat mga kapatid, mas higit pa po tayo. Hindi ko po kayo tinuturuan magsugal pero ang ibig ko lang po sabihin, ang Panginoon kasi, pag siya ang nangako, sure na. Pagtataya ka sa iba, hindi pa sure Pero sa Panginoon, sure na sure. Pero minsan nahihirapan tayo mag-invest. Ano yung ini-invest natin? Yung pananampalataya. So nawa, ibigay po natin. Faith can calm a storm of problem. So, ayan. So yung pananampalataya pala mga kapatid, nakakapagpakalma siya ng problema. Nakakapagpakalma siya ng bagyo sa ating buhay. Amen? Pag meron kang problema, alam nyo nangyari po dito sa Matthew chapter 8 verse 26. Ayan. And he said unto them, why are ye fearful, O ye little of faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So, ayan mga kapatid. Ganyan tayo maihalin tulad. Ang nangyari dito, kwento ko na lang mga kapatid. Sumakay ang Panginoon sa daong. Diba? Sa barko, o sa bangka, o kahit anuman mga kapatid, basta yung sasakyan pang dagat. Ngayon, ang Panginoon, kung mapansin natin, bago pa mangyari ito, kasi medyo sa dulo na yung story na to kasama niya yung mga disipulo niya na yun, nakita nila yung himalang ginawa ng Panginoon, kung paano niya pinagaling yung may ketong, kung paano niya pinagaling yung alagad ng senturyon, at marami pang iba bago sila sumakay ng daong. So, ibig sabihin, nakita nila at na-experience nila personally kung paano naghimala yung Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, sumakay sila sa daong. Tandaan nyo po yun na-experience ng mga alagad niya na nakita nila mismo magpagaling yung Panginoon. Ngayon, pagsakay nila ng daong mga kapatid, andyan na. Ang nangyari, sabihin natin, natulog yung Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, natulog Nandito sa salita niya, natulog ang Panginoon. Ngayon, sa dagat, nagkaroon ng malakas na alon. Nagkaroon ng bagyo sa dagat. Ngayon,
Note mga kapatid, napakadaming nakita nila. Kumbaga yung kapangyarihan ng Panginoon, nakita nila kung paano kumilos. Pero nung time na nandiyan na yung problema, yan po yung sinasabi ko po sa inyo. Kahit napakadami natin na experience na pagpapala or sagot ng Panginoon sa panalangin natin, minsan nililimutan natin in an instant pag nandiyan na yung problema. Ganyan po yung nangyari doon sa mga disipulo ng Panginoon eh. Tandaan nyo mga kapatid, ilang beses ka na ba sinagip ng Panginoon kapag may problema ka? Beses na ba ipinakita ng Panginoon kung paano niya pinagaling yung ating mga anak, ating mga mahal sa buhay. Pero pag darating lagi yung sitwasyon or senaryo na ulit na ganun, parang nawawala na naman tayo ng pananampalataya. Bakit kaya? Kasi minsan mga kapatid, naiisip natin, pinapagana na naman natin yung naked eye natin. Parang ang hirap na nito Parang iba na to Parang mas malala na to nung una. Well, in fact, hindi mga kapatid. Kahit ano pang circumstance sa buhay natin ang mangyari, hindi po mahirap sa Diyos yun. Nag-iba lang yung pagsubok na dadaanan mo ngayon. Pero ganun at ganun pa rin yung magliligtas sa'yo, yung Panginoon pa rin. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, kung naranasan na natin kung paano kumilos yung Diyos sa buhay natin. Nawa, mga kapatid, ako din, hinahamon ko din yung sarili ko na pag magkaroon ng problema sa buhay mo, tandaan mo lagi yung experience mo noon. Huwag mong kalilimutan. Kasi minsan pag nagpapanik tayo, di ba, nalilimutan na natin. Ang laging payo ng mga eksperto kapag may lindol, di ba? Yung presence of mind. Kahit ano mang sakuna sa buhay. So, ganun din tayo. Dapat may presence of mind tayo. Maisip natin na, ay, kaya ng Panginoon to. Kasi ilang beses niya na ako niligtas eh. Iba-iba lang yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Pero still, yung Diyos pa rin ang nagliligtas sa akin. Amen? So, ayan ang nangyari mga kapatid. Sabi ng Panginoon, garantiya niya yan. God is always with us, mga kapatid. Laging nandiyan yung Panginoon sa atin. Ayan. Faith in our Lord Jesus Christ can save us. So, ito na yung tinatawag na saving faith. So, yung una mga kapatid, ihalin tulad natin yung ating sarili doon po sa mga naunang story. Sa may ketong. And ang pinakamaganda kasi pong example dyan yung may ketong eh. Nung mga panahon na tayo po'y lugmok sa problema, tayo po'y nalulunod pa sa kasalanan mga kapatid, ang Panginoon o yung Diyos ay iniunat niya yung kamay niya para tulungan tayo. Pero ngayon, tingnan natin yung ating sarili. Nasaan na tayo? Saan na tayo o gaano nakalayo tayo dinala ng Panginoon magmula sa buhay natin dati? Baka dati, yung posisyon mo sa buhay, isang kahig, isang tuka. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ipinromote ka niya, inilagay ka niya sa mataas na posisyon mo sa buhay. So minsan mga kapatid, di ba nung sinabi, nakaraan pa kaya tayo na ang tao walang katapusan yung kanyang pangangailangan or kagustuhan sa buhay. Pero kung i-imagine mo kung gaano ka nakalayo inilagay ng Diyos, mahihiya ka na sa Diyos eh. Kasi kung babalikan mo yung dating ikaw at ipapakita mo yung bagay na meron ka na ngayon, kahit siya mabibilib eh. Di ba? Kasi kung paano pinromote ng Panginoon, ang problema lang sa atin mga kapatid, naghahangad pa tayo ng sobrang dami o sobrang laki pa. Well, in fact, mga kapatid, yung mga bagay na yun, kung iisipin natin, baka mamaya hindi mo na kailangan yun. Gusto mo na lang. So, yung Panginoon, kung nananampalataya tayo sa Kanya, ang gusto ko lang po sabihin dito, napakalayo ng ipinromote ng Panginoon sa atin. Para tayo yung may ketong. Ngayon, ang tanong po dito, mga kapatid, ako ba'y lumalakad sa pamagitan ng aking paningin or sa aking mata? So kung alam mo na lumalakad ka sa pananampalataya at hindi sa nakikita, tulungan mo yung iba. Gawin po natin yon kasi hindi naman po madali ang pagiging Kristiyano. Mahirap lumakad sa tama. Totoo po yan. Di ba? Sa pedestrian lane nga eh. Di ba? Example lang natin. Sa pedestrian, sabihin natin, bawal tumawid dito. May overpass sa taas. Minsan natitempt ka na dumaan na lang sa baba kasi nakakapagod eh. Di ba? Pag aakyat ka. Ganon din sa buhay Kristiyano. Minsan mas madali pang gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng tama eh. Pero wag po nating pipiliin yun. Dahil katulad din po doon sa may sinasabi ko kanina, pag nag-jaywalking ka, sabihin natin,
may multa ka, and ang pinaka-worst doon, baka masakasaan ka pa. So pag pinili mo yung madaling paraan at hindi naman tama, mapapahamak ka. Pero pag pinili mo yung daan ng Diyos, sigurado, nasa tama ka na at may pagpapala ka pa.